Kabanata 12:01. Tinulyapan ni Thomas si Iris at malamig na sinabi, hindi mo kailangang gawin ito. Gawin mo lang lahat ng gusto mo. Hindi ako yung tipo ng tao na hindi aamin kapag nagkamali ako. Pagkatapos magsalita, dumiretso siya sa pinto. Umiti ng mapait si Iris at umiling. Napakasama pa rin ng ugali niya. Nang makitang umalis si Thomas kasama si Iris, nag-aalalang nagtanong si Diana, saan kayo pupunta? Marami ka pang dokumento na hindi mo pa nababasa. Ibinaling ni Iris ang kanyang ulo at misteryosong kumurap. Ipaglalaban natin ang hustisya. Hayaan si Samson na harapin ang mga dokumentong iyon. Kung hihilingin mo sa commander na tingnan ito, ipapasa niya ito kay Samson sa huli, gayon pa man. Wala itong pinagkaiba. Sa isang madilim na silid, si Samson, na tumitingin sa mga dokumento, ay bumahing ng husto. Kinusat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang mga tambak na dokumento. Pagkatapos, mapait niyang sinabi, kailan babalik ang amo? Ang bilang ng mga dokumento dito ay higit sa 3 beses kaysa sa Shalom Technology. Hindi ko na matiis. Gayunpaman, ang naghihintay sa kanya ay higit pang mga dokumento na ipapadala. Sa kabilang banda, sumakay si Jacob sa isang pribadong sasakyan at nagmamadaling bumalik ng walang magawa. Nang makita ng mayordomo ang hitsura ni Jacob, alam niyang magulo ang lahat. Hindi ito nakakagulat. Si Thomas ngayon ay isang malaking boss. Siya ang chairman ng Sterling Technology. Bakit siya mahihirapang tulungan silang asikasuhin ang mga magugulong bagay na ito? Tsaka hindi naman sila ganoon ka-close. Ang pagiging apprentice ni Jacob ay inaangkin din ng kanyang sarili. Hindi siya tinanggap ni Thomas. Buksan ni Jacob ang bintana para dumampi ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Walang magawa at desperadong tanong niya, Tito Logan, kumusta na ang tatay ko? Tinabi ni Logan Jenkins, ang mayordomo, ganun pa din. Siya ay paralisado at nasa isang kaguluhang estado. Tinatayang sa loob ng ilang araw, tuluyan na siyang mawawala ng gana at magiging vegetative state. Buntong hininga Young Master, baka hindi na natin maipakita kay Master sa sandaling ibalik ang flakeboard kapag matino na ang kanyang kamalayan. Sa madaling salita, ang ama ni Jacob ay mabubuhay na may ganitong pagsisisi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya kayang bawiin ang panghihinayang na ito hanggang sa siya ay mamatay. Lalong nalungkot at desperado si Jacob nang maisip niya ito. Bakit magiging ganito ang mga bagay? Tinanggap ng pamilyang Nolan ang hamon sa ngalan ng mga doktor sa Summerland. Malinaw na ginawa ito dahil sa mabuting hangarin. Bakit may masamang nangyayari sa mabubuting tao? Ikinuyom niya ang kanyang kamao at galit na sinabi dahil lahat ito sa mga jerks. Hindi lang sila naglakas loob na lumaban, kundi kinukutsa pa nila ang aking ama na natalo at nagsalita ng masama sa kanya. Anong klaseng tao sila? Sila ay kasuklam-suklam, masama, at walang isip. Walang magawang umiling si Logan, ganyan ang lipunan. Kapag mayroon kang kapangyarihan, lahat ay mambola sa iyo. Kapag natalo ka, minamaliit ka ng lahat, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba dahil lamang sa gumagawa ka ng mabubuting gawa. Tinanggap ng master ang hamon sa ilalim ng inaasahan ng lahat. Kung mas malaki ang inaasahan, mas malaki ang pagkabigo at mas malakas ang puot. Nung natalo si master, nahihiya sila kaya lalo pang lumala ang pasaway. Pero hindi ba nila naisip na ipinaglalaban sila ng tatay ko? Hindi ito mahalaga, sabi ni Logan, ang tanging mahalaga ay natalo ang master. Ang pagkatalo sa away ay kasalanan kaya itatabi siya ng mga ito. Young Master, ang mabubuting tao ay hindi kinakailangang gagantimpalaan sa mundong ito. Tinanggap ng ama ni Jacob na hindi dapat nasaktan ang hamon para sa karangalan ng mga doktor sa Summerland, ngunit natalo siya. Puro pasaway lang ang hinihintay niya. Ang tanging dahilan ay hindi naabot ng ama ni Jacob ang inaasahan ng lahat. Pinaigaw niya ang mga ito at pinahiya sila. Gayunpaman, sila mismo ay walang lakas ng loob na tanggapin ang hamon, ngunit nagkaroon sila ng lakas ng loob na insultuhan ang isang nabigong bayani. Ang daming walang hiyang tao. Sumandal si Jacob sa likod ng upuan at huminga ng malalim. Tinabi niya sa kawalan ng pag-asa, ang langit sa Central City ay madilim. Kabanata 12:02. Tinulyapan ni Logan si Jacob sa rearview mirror at nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Nagtrabaho din siya sa Red Society Pharmacy sa loob ng ilang dekada. Si Birch, ang may-ari, ay naging napakabait sa kanya. Ngayong nakita niya ang Red Society Pharmacy na napunta sa ganitong sitwasyon, nakaramdam din siya ng lungkot mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Ang insidenteng ito ay walang kinalaman sa Red Society Pharmacy noong una. Tinanggap ni Birch ang hamon para sa reputasyon ng industriyang medikal ng Summerland. Buntong hininga. Napabuntong hininga din si Logan. Bagamat malinaw na niyang nakita ang madilim na bahagi ng mundo, malulungkot pa rin siya kapag nakatagpo talaga siya ng ganoong bagay. Pagkarating nila sa bahay, inihinto ni Logan ang sasakyan. "Young Master, nakarating na kami," sabi ni Logan. Nalungkot si Jacob at medyo natakot siyang lumabas ng sasakyan. Wala sa mga bagay na gusto niyang tapusin ang natupad at wala ni isa sa mga katulong na gusto niyang humingi ng tulong ang tumanggap sa kanyang kahilingan. Magsasara ba ang Red Society Pharmacy ng ganito? Madali bang mawawala ang isang siglong tindahan na may magandang reputasyon? Nang maisip ito ni Jacob, nadama niya ang kanyang kawalan ng kakayahan at siya ay labis na nalungkot. Pagkatapos ng ilang buntong hininga, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nag-aalangan na lumabas. Pagbaba ni Jacob ng sasakyan, nakita niya ang isang kotse, isang pulang-pula na Ferrari, na nakaparada sa harap ng botika. "Tito Logan, kaninong sasakyan iyon?" tanong ni Jacob. Umiling si Logan. "Hindi ko alam. Baka kotse yan ng pasyente." Isang pasyente. Ngayon, ang may-ari ng Red Society Pharmacy ay bumagsak at ang reputasyon nito ay nasa alisan ng tubig. Sino pa ba ang pupunta dito para magpatingin sa doktor at kumuha ng gamot? Kahit na mayroon, ang gayong marangal na mga tao ay hindi umiiral. Marahil ay dumaan ang tao at gustong kumuha ng gamot sa daan. Sa isip ni Jacob. Maya-maya, sunod-sunod na silang pumasok ni Logan sa pharmacy. Pagkapasok pa lang nila, nagulat sila nang makitang naglalakad-lakad si Birch sa loob ng bahay. Sa pagtingin sa kanya, tila nabawi na niya ang kanyang kakayahang gumalaw. "Tatay! Guro!" Excited na sigaw ni Jacob at Logan. Wala pa ba si Birch sa isang nalilitong estado at malapit nang makapasok sa vegetative state? Bakit kaya niya nagawang maglakad bigla? Hindi kaya sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Nagmamadaling naglakad si Jacob at Ainal Alliance si Birch. Nagmamadali siyang nagtanong, "Tay, anong nangyayari?" Umiti si Birch at sinabing, "Ano ang mali?" "Hindi mo alam." "Hindi ko alam." "Paanong hindi mo alam? Hindi ka ba pumunta sa iyong guro at hilingin sa kanya na gamutin ako?" "Jacob, hindi ako natuwa sa paghahanap mo ng guro noong una. Pero ngayong nakita ko na ang medical skills ng teacher mo, nakakaloka talaga. Ang swerte mo talaga na may napakagandang guro." "Guro." Ang mas maraming sinabi ni Birch, mas nalilito si Jacob. Kailan nagkaroon ng guro si Jacob? Walang kahihiyan niyang inangkin si Thomas bilang kanyang guro, ngunit siya ay pinalayas niya. Nakakahiya talaga. Nang siya ay nag-aalinlangan, lumabas si Thomas sa loob ng silid na may dalang gamot. "Ginoong Nolan, hindi pa fully recovered ang katawan mo kaya hindi advisable na maglakad ng matagal. Kailangan mong bumalik sa iyong silid at magpahinga. By the way, may nireseta akong gamot. Ito ay mabuti para sa iyong katawan. Napatingin ang lahat." Kabanata 12:03. Nang makita ni Jacob na ang taong nagpakita ay si Thomas, nagulat siya. Sa sobrang tuwa niya ay hindi niya alam ang sasabihin. Si Thomas iyon. Si Thomas talaga. Uminom siya ng gamot at naglakad papuntang Birch. Pagkatapos, iniabot niya ang gamot. Tinanggap ni Birch ang gamot at walang pag-aalinlangan. Hindi niya pinagdudahan si Thomas. "Ah, Dr. Mayo, maraming salamat." Pagkatapos inumin ni Birch ang gamot, pinunasan niya ang kanyang bibig at sinabing, "Kung ang anak ko ay may gurong tulad mo, siya ay talagang maswerte." Napatulala si Jacob. "Guro, Dr. Mayo." Sabi ni Thomas na may malamig na mukha, "Bakit? Hindi mo ba ako itinuturing na guro mo?" Agad namang nahuli si Jacob. Umakyat siya ng walang pag-aalinlangan at inilahad ang kamay kay Thomas. Mataimtim niyang sinabi, "Mr. Mayo, salamat. Salamat sa pagligtas sa aking ama. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ang iyong kabutihan." Tumanggo si Thomas bilang kasiyahan. Nakipagkamay siya kay Jacob at sinabing, "I'm very strict. Kailangan mong paghandaan ang mga paghihirap kapag natutunan mo ang mga medikal na kasanayan mula sa akin." Tinapik ni Jacob ang kanyang dibdib at sinabing, "Gagawin ko ang anumang ipagawa mo sa akin, Mr. Mayo. Hindi kailanman magkakaroon ng anumang mga reklamo." "Mabuti." Sa oras na iyon, muling nagpakita si Birch ng distressed expression. Mamantong hininga siya at sinabing, "Mabuti na lang at may napakagandang guro si Jacob."
Ngunit ngayon, ang plaqueboard ng pamilya Nolan ay kinuha na. Nawala ng pangalan ang pamilya namin, Sai. Bahagyang ngumiti si Thomas at sinabing, kung nawala mo ito, kailangan mo lang itong bawiin. Excited na tanong ni Birch, Dr. Mayo, handa ka bang tumulong? Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi ako, kundi si Jacob. Ibabalik niya ang plaqueboard na nawala sa iyong pamilya sa ngalan ng Red Society Pharmacy. Talagang mas nararapat para kay Jacob na gawin ito. Una sa lahat, miyembro siya ng pamilya Nolan. Pangalawa, may sapat siyang dahilan dahil gusto niyang maghiganti para sa ama na ito. Pangatlo, kung bawiin ni Jacob ang blackboard at ipinakita ang kakayahan ng mga doktor ng Summerland, maibabalik ang reputasyon ng Red Society Pharmacy. Ang problema ay walang kakayahan si Jacob. Paulit-ulit na umiling si Birch. Ang mga medikal na kasanayan ni Jacob ay hindi kalahating kasing ganda ng sa akin. Kahit ako ay hindi makaharap sa dayuhang doktor, huwag na lang si Jacob. Talagang matatalo siya kung hahamunin niya ang dayuhang doktor. Kumpiyansa na sinabi ni Thomas, talagang matatalo siya kung hahamunin niya ang doktor noong nakaraan. Pero ngayon, apprentice ko na siya. Sa tabi ko, imposibleng matalo siya. Mr. Nolan, makatitiyak ka. Ito. Matapang ang mga salita ni Thomas. Sa totoo lang, kahit si Birch ay hindi naniwala. Ngunit ang Red Society Pharmacy ay nasa ganoong kalagayan na. Natalo man siya, hindi nito lalala ang sitwasyon. Bukod dito, iniligtas ni Thomas ang kanyang buhay. Siya ay nagtataglay ng mahusay na mga kasanayan sa medikal. With the help of such a talented person, baka makagawa talaga ng milagro si Jacob. Kung ganoon, Jacob, sumama ka sa iyong guro. Pamanin ng dayuhang doktor at ibalik ang plaqueboard ng ating pamilya. Tumango si Jacob. Dad, Mr. Mayo, siguradong hindi ko kayo bibiguin. Tuwang-tuwa si Thomas. Ang mga kasanayan ni Jacob sa medisina ay hindi masyadong mahusay at siya ay may agresibong init ng ulo at mahilig magmadali sa kanyang sarili sa dead ends. Gayunpaman, may isang bagay sa kanya na labis na nagustuhan ni Thomas. Siya ay walang takot dahil siya ay bata pa. Ang batang ito ay hindi kailanman natakot na gumawa ng mga bagay. Ang ganitong pagmamaneho ang nagustuhan ni Thomas. Sumama ka sa akin. Lumabas si Thomas sa batika at sumunod si Jacob ng walang pag-aalinlangan. Sunod-sunod na sumakay ang dalawa sa pulang-pula na Ferrari sa pasukan. Matapos isara ang pinto, walang pakialam na sinabi ni Thomas, Aris, kumusta ang iyong investigasyon? Ngumiti si Aris at sinabing, there's no information that I can't get. Commander, nakuha ko na ang lahat ng impormasyon tungkol sa hamon ni Socrates na hiniling mong imbestigahan ko. Tumango si Thomas. Sabihin mo sa akin kung bakit palaging nananalo ang dayuhang doktor na ito. Kabanata 1204. Sa lobby ng Big Dipper Pharmaceutical sa ikatlong palapag. Si Socrates, ang dayuhang doktor, ay humawak ng isang baso ng pulang alak habang nakakross ang kanyang mga binti na may matagante na ekspresyon. Nakaupo sa tapat niya si Laura, ang General Manager ng Pivot Technology. Dahil dumanas ng krisis ang Pivot Technology, nananatiling mababang profile si Laura sa panahong ito. Siya ay sinusubukan paunti-unti upang mabawi ang kanyang reputasyon. Dahil sa alitan ni Thomas at Alden, wala silang panahon para harapin ang Pivot Technology. Ito ay nagbigay kay Laura ng mahabang panahon upang makabawi. Sa proseso ng pagbawi, si Laura ay hindi rin naging idol. Ang nagngangalit na insidente ng isang dayuhang doktor na hinahamon ang mga doktor sa Central City ay lahat ng plano ni Laura at ang tanging layunin niya ay si Thomas. Sabi ni Socrates, Miss Laura, nagawa ko na ang sinabi mo. Ang mga sikat at siglong gulang na parmasya sa Central City ay tinalo ko. Ang natitirang maliliit na parmasya ay walang dapat ikatakot. Umiti siya ng nakakatakot at nagtanong, so, kailan mo matutupad ang iyong pangako at makikipag-date sa akin ng maayos, Miss Laura? Napakakalmang sabi ni Laura, huwag magmadali. Hindi pa lumalabas ang pinakamahalagang tao. Ibig mong sabihin si Thomas. Oo. Haha, kilala ko si Thomas. Siya ay isang hamak na tao mula sa Southland District at ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Miss Laura, bakit masyado kang nag-aalala sa kanya? Hindi ipinaliwanag ni Laura ang kanyang sarili at hindi na kailangang ipaliwanag. Paanong ang mga kasanayang medikal ng isang taong nagpagaling kay Nelson ay hindi dapat banggitin?
Bukod pa rito, nakita ni Laura ang mga kasanayang medikal ni Thomas sa kanyang sariling mga mata sa eroplano. Ang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan ay talagang kamangha-manghang. Talagang imposible para sa isang dalubhasa sa mga kasanayang medikal na tulad niya na panoorin ang pagbagsak ng industriya ng medikal ng Central City nang walang ginagawa. Maging para sa industriya ng medikal ng Summerland o para sa kanyang personal na reputasyon, tiyak na tatanggapin niya ang hamon. Sa oras na iyon, ang naghihintay kay Thomas ay isang mapaminsalang pagkatalo. Ngumisi si Laura. Sa oras na iyon, si Thomas ay magiging katulad ni Birch. Papagalitin siya at iiwanan ng lahat. Maging ang Sterling Technology ay may boycott din. Dahil hindi niya kayang harapin si Thomas sa sandaling ito, ang pag-atake mula sa ibang direksyon tulad nito ay isa ring magandang pagpipilian. Bukod pa rito, hindi kailangan ni Laura na magdala ng kaiyahiya dahil matatanggap ni Socrates ang lahat ng puot. Matapos maalis ni Laura si Thomas, agad niyang itatapon si Socrates. Ito ay simpleng perpekto. Aniya, talagang tatanggapin ni Thomas ang hamon. Ginoong Socrates, naniniwala ako na malapit nang dumating ang ating appointment. Mangyaring maging matyaga at maghintay ng ilang araw. Samantala, mangyaring manatiling mapagbantay, Ginoong Socrates. Hindi ka dapat matatalo. Napangiti si Socrates. Talo. Imposible. Ang mga hanggal na doktor na iyon mula sa Summerland ay inisip na gumagamit ako ng mga dayuhang kasanayang medikal. Hindi nila naisip na ginagamit ko ang mga lihim na pamamaraan ng Summerland mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas. Ito ay tinatawag na pagsupil sa mga kaaway sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga diskarte. Kahit dumating si Thomas, hindi niya malulutas ang problema ko. Tumanggo si Laura. Umaasa ako. Sa kasong ito, maaari kitang ligawan ng walang pag-aalala at buong puso. Mr. Socrates, hihintayin ko ang magandang balita ng iyong tagumpay. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at umalis. Nang makita ang sexy at kaakit-akit na likod ni Laura, hindi napigilan ni Socrates na malunok ang kanyang laway. Napakagandang kagandahan. Umigop ng alak si Socrates at tuwang-tuwang sinabi, Thomas, bakit hindi ka pa pumunta? Dali-dali at hayaan mo akong talunin ka. Pagkatapos, ma-enjoy ko ang date namin ni Laura. Sa pulang-pula na Ferrari. Kabanata 1205. Ibinigay ni Iris kay Thomas ang lahat ng mga resulta ng pagsisiyasat ng detalyado. Nagbigay din siya ng ilang litrato at video sa kanya. Aniya, napakasimple ng proseso ng partikular na hamon. Magbibigay ng pasyente si Socrates. Panalo ang mananalo kung gumaling ang pasyente. Kung hindi gumaling ang pasyente, nangangahulugan ito na natatalo ang naghahaman. Kung ang naghahaman ay hindi nasisiyahan sa resulta, maaaring pagalingin ni Socrates ang pasyente sa lugar. Sa ngayon, ginamit niya ang pamamaraang ito upang hamanin ang higit sa 20 parmasya ng walang kabiguan. Kailangan kong sabihin na ang banyagang doktor na ito ay may mahusay na mga kasanayan sa medikal. Nakakunot ang noo ni Thomas habang nakikinig. Paano ito nangyari? Napakaraming sikat na doktor sa Central City. Imposibleng lahat sila ay hindi makakatalo sa isang dayuhang doktor. Bukod dito, dahil ang sakit ay napakahirap pagalingin, bakit nagawang pagalingin ni Socrates ang pasyente sa lugar? Ang isang sakit na maaaring gumaling sa lugar ay tiyak na hindi isang malubhang sakit. Dapat mayroong ilang mga lihim. Pinuksan ni Thomas ang video ng paggamot kay Socrates. Una, nag-browse siya. Pagkatapos, inulit niya ang proseso ng pag-highlight. Sa wakas, pinanood niya ito ng frame by frame. Kung ikukumpara ang mga eksena, hindi mapigilan ni Thomas ang mapangiti matapos maalala ang impormasyong natanggap niya noon mula kay Birch. Hindi ko akalain na malalaman talaga ng banyagang doktor na ito ang dark magic ng Summerland. Haha, hindi nakakagulat na 12-dosenang mga sikat na doktor ang hindi nakakakita sa kanyang mga panlilinlang. Kung tutusin, sinong mag-aakala na ang isang dayuhang doktor ay talagang gagamit ng maitim na mahika ng Summerland para harapin ang sarili nating mga tao? Kung hindi dahil sa ganoong detalyadong impormasyon, kahit ako ay hindi mananalo. Isinantibi ni Thomas ang lahat ng impormasyon. Umiti siya at sinabing, hindi ito sakit. Ito ay dark magic. Ang banyagang doktor ay isang sinungaling at siya ay gumagawa lamang ng isang grandstand. Jacob, umalis tayo at ilantad ang kanyang tunay na kulay. Kinakabahang sinabi ni Jacob, pero Mr. Mayo, wala akong alam sa dark magic.
Paano ko siya ilalantad? Tinawit ni Thomas ang kanyang daliri, lumapit ka. Lumapit si Jacob kay Thomas at sinabi sa kanya ni Thomas kung paano ito haharapin sa ilang salita. Pagkatapos makinig, mukhang nalilito si Jacob. Ginoong Mayo, gagana ba ang sinabi mo? Bakit parang feudal na pamahiin? Paano ito magagawa ng isang doktor? Hindi ba tayo tatawanan ng mga tao? Tumingin sa kanya si Thomas na may malamig na mukha. Gawin mo lang ang sinabi ko. Walang mangyayaring masama. Tinabi rin ni Aris sa gilid, bata, gawin mo lang ang sinasabi ng ating commander. Bagaman madalas siyang nagsasabi ng isang bagay na nakakagulat sa mga tao at nagpaparamdam sa mga tao na siya ay napaka hindi mapagkakatiwalaan, bawat resulta ay magpapatunay na siya ay tama. Tumango si Jacob. Okay, gagawin ko ang sinabi mo, Mr. Mayo. Kahit mabaygo ako, wala akong pinagsisisihan. Umiling si Aris. Hinding-hindi ka mabibigo. Nagsimula nang gumalaw ang Ferrari. Makalipas ang kalahating oras, puminto ang sasakyan sa entrance ng Big Dipper Pharmaceuticals. Bumukas ang pinto at sunod-sunod na bumaba ng sasakyan sina Thomas, Aris at Jacob. Sa isang iglap, naakit ang atensyon ng lahat. Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang sumigaw ng tuwang-tuwa, tingnan mo, hindi ba Dr. Mayo? Ang doktor ang nagpagaling kay Nelson. Dumating ba siya para hamanin ang dayuhang doktor? Ang galing. Sa tulong ni Dr. Mayo, nailigtas ang industriya ng medikal ng Summerland. Nang marinig ang ingay ng mga tao sa labas, lumabas ng gate si Socrates at tumayo sa matataas na hagdan. Bumaba ang tingin niya sa lahat. Sa wakas, bumagsak ang tingin niya kay Thomas. Thomas, sa wakas nandito ka na. Matagal na kitang hinihintay. Kabanata 1206. Nandito ka para sa hamon, tama ba? Sige, pasok ka. Sumenya si Socrates na pumasok sila, saka tumalikod at naglakad papunta sa main entrance. Umakyat si Thomas at ang iba pa sa hagdan at sinundan siya papasok. Ang ibang mga nanunood ay walang intensyon na manatiling tahimik. Nagmamadali silang pumasok sa lugar. Personal na sasagutin ni Dr. Mayo ang hamon, kaya paano nila mapapalampas ang napakagandang eksena. Karamihan sa mga nagtangkang pumasok sa silid ay pinigilan ng mga security sa kabilang panig ng kordon. Ibinaba ni Socrates ang kanyang baso ng alak at malamig na sinabi, alam kong darating ka, Thomas. Let's cut to the chase at magsimula ka agad, di ba? Maaaring mali ang pagkakaintindi mo, ngunit ang humahamon sa iyo ay hindi ako, sabi ni Thomas pagkatapos umiling. Oh, nagulat si Socrates at higit siyang nadismaya. Hindi siya maaaring makipag-date kay Laura maliban kung natalo niya si Thomas. Maliban sa iyo, sino pa ang may lakas ng loob na hamanin ako? Ipinagpatuloy niya. Aking apprentice. Ang apprentice mo. Tinulak ni Thomas si Jacob sa harapan. Ang apprentice ko, Jacob, ang hahamon sa iyo. Gusto niyang bawiin ang plateboard ng pamilya Nolan at lumaban sa ngalan ng medikal na larangan ng Summerland. Umagalpak ng tawa si Socrates nang makita niyang si Jacob ang nag-walk out. Ano? Walang isip ka ba, Jacob? Kahit ang tatay niyang si Birch, natalo ko. Anong karapatan niyang hamanin ako? Hindi mo ba siya pinaponte sa sarili niyang kamatayan, Thomas? Lahat ng tao sa audience ay umiiling na rin sa hindi makapaniwala. Masaya siguro kung si Thomas ang sasabak sa hamon. Kung ang naghamon ay si Jacob, gayon pa man, ang palabas ay tapos na. Say, nakakadismaya talaga. Ang mga kakayahan ni Jacob ay hindi kahit kalahating kasing husay ng kanyang ama. Hindi siya hamon. Siguradong matatalo siya. Hindi ba ito isang pag-aaksaya lamang ng oras? Sa kabila ng pagtatanong ng mga tao, nanatiling tahimik si Thomas. Maaaring hindi ito nagawa ng Jacob bago ito, ngunit ang Jacob ngayon ay aking apprentice at kaya niyang talunin ka, Socrates. Confident niyang sabi. Malamig na tumawa si Socrates. Hindi ka ba nag-iisip bago ka magsalita ng kalokohan? Kahit na apprentice mo siya, gaano katagal na siyang natuto sa iyo? Wala man lang siyang natutunan, di ba? Kahit na 5 minutong pag-aaral mula sa akin ay sapat na para labanan ang isang taunan na tulad mo, sabi ni Thomas na may paghamak. 5 minuto. Pakiramdam ni Socrates ay parang nainsulto siya. Ipinanganak siya sa isang mabuting pamilya, ipinanganak na henyo, at may mahabang listahan ng mga nagawang medikal. Ngunit ininsulto siya ni Thomas na parang wala lang at hindi niya ito matitiis. Ang mga tao ay patuloy na umiiling sa kanilang mga ulo sa hindi pagkakasundo.
Hindi ba masyadong mayabang si Thomas? Oo, siya ay. Dati maganda ang impression ko sa kanya, pero ngayon, parang gusto ko na siyang sipain. Ang pagiging tiwala ay isang magandang bagay, ngunit ang pagiging mayabang ay talagang hindi ito. Kung tutusin, si Socrates ay nagmula sa isang maayos na pamilya at nagsimulang mag-aral ng medisina bilang isang bata, kaya siya ay may maraming karanasan. Iniisip ni Jacob na talunin siya pagkatapos lamang ng 5 minutong pag-aaral kay Thomas. Ano ang iniisip niya? Kung nanalo si Jacob, ano pa ba ang sinasaliksik ng mga matandang doktor na ito? Maaari silang gumugol ng isang magandang 10 minuto sa pag-aaral mula kay Thomas at maging mabuti sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, tama ba? Nagsimulang talakayin ito ng mga tao at walang sino man ang nanampalataya kay Jacob. Kabanata 12:07. Nabigo sila sa saloobin ni Thomas na naniniwalang siya ay masyadong mayabang. Kung minamaliit niya ang kanyang mga kalaban sa ganoong antas, maaari lamang magkaroon ng isang kahihinatnan. Isang matinding pagkatalo. Malamig na tiningnan ni Socrates si Thomas at sinabing, hindi ka ba masyadong mayabang? Tinasabi ko lang ang totoo, sambit ni Thomas. Sige, kung ganoon. Tinatanggap ko ang hamon ng iyong apprentice. Gusto kong makita kung anong klaseng kakayahan mayroon ng isang taong nakatanggap lamang ng 5 minutong pagtuturo mula sa iyo. Pero ano ang mangyayari kung matatalo ang apprentice mo? Pakakuin ko ang responsibilidad para sa aking sarili, at ako ang humahamon, kaya babayaran ko ang mga kahihinatnan ng mag-isa, deklara ni Jacob nang hindi naghihintay na tumugon si Thomas. Kung matatalo ako, si Jacob Nolan, ay nanunumpa na hindi ako babalik sa larangan ng medisina. Magpapalit ako ng karera at hindi na magiging doktor. Napaka-determinado niya. Si Jacob ay ang batang tagapamahala ng siglong gulang na Red Society Pharmacy. Isang malaking kahihiyan sa kanyang mga ninuno kung tumigil siya sa pagiging doktor at hindi na niya ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa medisina. Ang lahat ng mga bagay na natutunan niya sa unang kalahati ng kanyang buhay ay mawawalan ng silbi. Isinapanganib ni Jacob ang kanyang buong karera at kinabukasan. Ito ay talagang walang katotohanan. Tinubukan siya ng isa sa mga doktor na pigilan siya. Huwag kang masiraan ng ulo, young Master Nolan, hindi ka basta-basta magsusugal ng ganito. Ginagamit ka lang ni Thomas. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Tama iyan, young Master Nolan. Isa ka ring doktor, kaya alam mo na ang mga kasanayang medikal ay hindi mabubuo sa isang gabi. Halatang nagsisinungaling si Thomas sa iyo at may masamang intensyon. May tunguro pa kay Thomas at sumigaw, ikaw na bongga, hindi mo ba pwedeng iligaw ang mga anak ng ibang tao? Thomas, kukulaitan mo, paano mo nagawang ma-brainwash siyang Master Nolan? Paano mo magagawa ang isang kakilakilabot na bagay? Sana mamatay ka na. Napuno ng insulto ang buong eksena. Si Thomas ay naging biktima ng galit ng publiko. Sa isang banda, ang mga tao ay nakikiramay kay Jacob, ngunit sila rin ay may hinanakit kay Thomas. Puntong hininga, kaawa-awang bata. Bakit niya pinaniwalaan ang sinungaling na iyon? Mr. Nolan ay masama na, at siyang Master Nolan ay mapapahamak din. Nakakatakot at nakakalungkot na ang siglo-gulang na pamilya at tindahan ng Nolan ay magwawakas sa ganitong paraan. Thomas, ang kulit mo, sana mamatay ka na. Si Thomas ay hindi nabigla sa galit at panunumbat ng publiko at nanatiling kalmado tulad ng tubig. Na parang walang kinalaman sa kanya ang lahat. Tuwang-tuwa si Socrates sa kasalukuyang tanawin. Kakasimula pa lamang nito, ngunit si Thomas ay pinarusahan na mula sa lahat ng panig. Maghintay hanggang si Jacob ay matalo sa laban, pagkatapos ay malunod si Thomas sa lahat ng mga pasaway. Tuwang-tuwa si Miss Laura, hindi ba? Lihim na natawa si Socrates sa kanyang isipan. Tumikim siya at sinabing, dahil tapat siyang Master Nolan, pagbibigyan ko ang iyong hiling. Tinatanggap ko ang iyong hamon, at kung manalo ka, ibabalik ko sa iyo ang blackboard, at aalis ako sa Summerland at nangangako na hindi na bumalik. Gayunpaman, kung matalo ka, hindi ka na makakabalik sa larangan ng medikal at hindi ka na makakapag-practice ng medisina, gaya ng sinabi mo dati. Badiin na tumango si Jacob. Ito'y isang kasunduan. Puno ng pawis ang mga palad niya. Kung kaya niyang bawiin ang blackboard ng pamilya Nolan at mapanatili ang reputasyon ng medikal na larangan ng Summerland, lahat ay nakasalalay sa isang aksyon na ito. Tinulyapan niya si Thomas sa huling pagkakataon at sinabi sa sarili, Mr. Mayo, naniniwala ako na hindi ka magsisinungaling sa akin. May tiwala ako sa iyo.
Ipapakita ko sa buong mundo kung ano ang kaya mo. Si Jacob ay may 100% na tiwala kay Thomas at handa siyang ipagsapalaran ang lahat ng ito. Tahimik na napabuntong hininga ang lahat ng manunood. Wala nang makikita dito. Siguradong matatalo siya. Puntong hininga, siya ay isang mabuting bata, ngunit sino ang nakakaalam na pupunta siya at maniniwala sa isang kwek-kwek na puno ng kalokohan. Nakakaawa lang. Kahit na hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, ang kapaligiran ay napuno ng pakiramdam ng pagkabigo. Nagkibit-balikat si Socrates at sinabi sa kanyang alipin, ano pa ang hinihintay mo? Ilabas mo ang pasyente. Kaagad, 8 alipin ang naglabas ng kama at inilagay ito sa gitna ng silid. Ito ay isang taong walang malay at nakoma. Nakahiga na siya sa kama. Ikinaway ni Socrates ang kanyang kamay at sinabing, pakisimulan, young Master Nolan. Kabanata 12:08. Huminga ng malalim si Jacob at naglakad palapit sa kama. Nakatuon sa kanya ang atensyon ng mga manunood at gusto nilang makita kung paano haharapin ni Jacob ang isang pasyenteng may ganoong malubhang karamdaman. Alam na nila na kahit ang pinakakilalang mga doktor sa Central City ay hindi kayang pagalingin ang pasyenteng ito. Walang naniniwalang mapapagaling ni Jacob ang sakit na ito. Pasimpleng naglakad si Jacob sa paligid ng pasyente, gumagawa ng mga nakakatawang ekspresyon sa 1 segundo at nakatayo pa rin at pinapanood ang susunod. Hindi pa siya nakakapagsimula bago lumipas ang 15 minuto. Naiinis si Socrates. Okay, alam mo ba talaga kung paano siya tretuhin? Kung ayaw mo, sabihin mo lang. Tumigil ka sa paglalaro ng pagpapanggap dito. Ano bang kinakabahan ka? Trabaho ng doktor na mag-obserba at magtanong. Hindi ba ako pinapayagan na obserbahan ang pasyente bago sila gamutin? Malamig na sabi ni Jacob. Hanggang kailan mo ba siya kailangang bantayan? Maswerte ka, katatapos ko lang mag-assess sa kanya at maaari ko nang simulan ang paggamot ngayon. Natawa si Socrates at sinabing, ganun ba? Pagkatapos ay gusto kong tingnan ang napakahusay na kasanayan sa medical ni young Master Nolan. Tingnan natin kung ano ang natutunan mo kay Thomas. Umisi si Jacob at binuksan ang box ng gamot niya. Una sa lahat, hindi nagawang pagalingin ng mga sikat na doktor sa Central City ang sakit na ito, hindi dahil sa kanilang mga kakayahan sa medisina, kundi dahil mali ang kanilang paglapit dito. Wala namang sakit ang pasyenteng ito, sabi niya habang nilalabas ang gamit niya. Ang kanyang mga salita ay nagbigay kay Socrates ng malaking pagkabigla. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi kaya naisip ni Jacob kung ano ang nangyayari. Ang lahat ng iba pang mga doktor ay nanatiling nakabukas ang kanilang mga tainga at nakinig ng mabuti kay Jacob. Sa totoo lang, walang sakit ang pasyenteng ito, moldite lang siya. Path alternation. Naaliw si Socrates, sa wakas ay na-relax na rin ang tense niyang nerves. Siyempre, walang ideya si Jacob tungkol sa katotohanan sa likod nito. Nag-iinarte lang siya at nagbubulungan ng kalokohan. Isang sumpa. Naniniwala pa nga siya sa mga pamahiin ngayon. Lahat ng mga doktor ay umiling sa pagkabigo. Ang batang Jacob na ito ay nawala ang kanyang mga marbles. Bilang isang doktor, ang pinakamahalagang bagay ay manatili sa aming mga prinsipyo at pag-aralan ang isang problema ng may layunin at siyentipiko. Ngunit sinasabi pa nga niya ang mga bagay tulad ng sumpa at masasamang espiritu, ngayon. Hindi siya karapat-dapat na maging isang doktor sa ngayon. Puntong hininga, siya ay isang mabuting bata, ngunit siya ay naligaw ng isang kwek-kwek na tulad ni Thomas. Hindi isinasa puso ni Jacob ang pangungutya ng mga tao. Nagsuot siya ng damit ng shaman at may bitbit na kampana sa kaliwang kamay at isang stick sa kanan. Pati na rin ang paglalagay ng isang hanay ng malalaki at maliliit na drum sa tabi ng higa ng pasyente. Pagkatapos ihanda ang lahat ng gamit, gumamit siya ng maliit na talon para gumawa ng maliit na hiwa sa talampakan ng pasyente at naglagay ng brazier sa ilalim nito. Ngayon, gagawa ako ng exorcism sa pasyente para gisingin ang kanyang kaluluwa at itaboy ang masamang espiritu sa kanyang katawan. Pagkatapos sabihin niyon, ibinulong ni Jacob ang pantalon ng pasyente at inikat habang tumatalon-talon at bumubulong-bulong. Ang kanyang kaliwang kamay ay tumutunog ng kampana at ang kanyang kanang kamay ay humahampas ng isang patpat sa hilera ng mga tambol, kumitiliti at umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang kanyang kilos ay hindi nagpapahiwatig na siya ay isang doktor na nagpapagamot ng isang pasyente, ngunit ito ay nagpapahiwatig na siya ay isang shaman sa halip. Napatulala ang mga manunood sa oras na iyon.
Naisip nila na pinakamalungkot na makita ang isang perspective na doktor na maging isang katulad nito. O Jacob, napakaraming may kakayahan sa paligid at pinili mong matuto kay Thomas. At sa huli, natutunan mo kung paano maging isang showman sa halip. Nasira ang centennial business ng pamilya Nolan. Tinubukan ni Socrates na pigilin ang kanyang pagtawa. Kung ang isang salamangkero ay makapagpapagaling ng may sakit, ano ang gagawin ng mga doktor? Hindi niya maiwasang sumulyap kay Thomas. Siya ay labis na naguguluhan. Kabanata 1209. Sa pangkalahatan, hindi maaaring maging kasing walang isip si Thomas. Hindi niya maaaring hindi alam na ang pamamaraan ay walang silbi. Pero bakit gusto niyang gawin ito ni Jacob noong una? Tinadya ba niyang sirain si Jacob? Malabong mangyari iyon. Kung sisirain niya si Jacob, wala itong pakinabang para kay Thomas. Kailangan niyang balikatin ang galit ng publiko at kahit ang Sterling technology ay dumura. Ano sa lupa ang mayroon si Thomas sa kanyang mangas? Tinubukan ni Socrates na unawain ang ekspresyon ni Thomas ngunit walang silbi dahil walang kahit isang bakas ng emosyon sa mukha ni Thomas. Hindi lang siya mukhang masaya, hindi rin siya nagpakitang malungkot o balisaman lang. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga pangyayaring nagaganap sa kanyang paligid at siya ay isang tagamasid lamang. Of course, he's nothing more than a pretty face. Siya ay ganap na walang silbi. Kinailangan ni Miss Laura na irak ang kanyang utak para lang harapin ang isang basurang tulad niya. Medyo nag-iingat lang siya. Ngunit hindi ba't parang hinahayaan akong makitungo sa kanya na parang paru-paro sa isang gulong? Tayang naman. Lihim itong pinagtataka ni Socrates. Inamak ni Socrates si Thomas sa kanyang puso. Nang matapos sa pamimintas ng mga nanunood, napailing silang lahat habang pinagmamasdan si Jacob na nawala ng malay. Say, fair na. Hindi ko na ito mapapanood. Hindi lamang siya nabigo na ituwid ang larangan ng medikal ng Summerland, ngunit pinalalapan niya ito. Ito ay walang pag-asa. Karamihan sa mga manunood ay umalis sa pagkabigo. Sa kanilang opinyon, ang labanang ito, si Jacob, ay tiyak na mabibigo sa simula. Wala nang dahilan para patuloy na manood. Si Jacob lamang ang nagpatuloy sa pagtalon, pag-ungol, pag-ring, at pagputok. Ipinakita niya ang lahat ng natutunan niya kay Thomas. Bagamat hindi siya sigurado kung bakit gusto ni Thomas na gawin niya ito, naniniwala siyang may mga dahilan si Thomas. Naniniwala ako sa iyo, Ginoong Mayo. Kahit nasabihin ng lahat na mali ka, naniniwala pa rin ako na mayroon kang sariling pag-iisip tungkol dito. Pasyente, mangyaring gumising. Nagpatuloy si Jacob sa pag-ungol ng mga tinatawag na spells habang galit na tumatalon at nabubunggo. Unti-unti, nagkaroon ng pagbabago sa kapaligiran. Bagamat hindi pa nagigising ang pasyente, may kakaiba sa kanyang katawan. May kung anong kumikiliti sa ilalim ng balat ng pasyente at dumadaloy sa kanyang mga daluyan ng dugo. Ano yan? Matalim ang mata ni Jacob at agad niyang napansin na may mali sa pasyente. Natuklasan din niya na habang malakas ang paghampas niya sa mga instrumento, mas lalong umikot ang bagay na parang kinikilabutan sa mga kampana at tambol. Haha! Tumawa si Jacob at nagpatuloy sa pagtugtog ng mga kampana at pinindot ang drums. Napansin din ng mga doktor na aalis na noon ang mga pagbabago sa katawan ng pasyente, kaya tumigil sila at pinagpatuloy ang pagbabantay kay Jacob. Lahat sila ay mga kilalang doktor, kaya madali nilang nalaman ang natuklasan ni Jacob. Ang bagay ay namimilipit sa loob ng katawan ng pasyente, at ang bilis nito ay tila naghahanap ng labasan at hindi na makatagal doon. Tinatunog ni Jacob ang kampana at mas agresibo pa ang pagkatok sa mga drum at itinulak ang bagay patungo sa solong ng pasyente. Para siyang pastol na nagpapastol ng mga tupa sa bukid. Ginamit ni Jacob ang mga kampanilya at tambol upang akayin ang bagay sa mga daluyan ng dugo ng pasyente at patungo sa direksyon ng kanyang paa. Palapit ito ng palapit sa solong. Lahat ng mga doktor ay nakatuon ang kanilang mga mata sa lugar. Hindi man lang sila ng ahas na kumurap dahil ayaw nilang makaligtaan ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito. Ang katotohanan ay sa wakas ay mabubunyag. Ano ba talaga ang nasa katawan ng pasyente? Kabanata 1210. Hindi sinasadyang tumingin ang mga tao. Naguguluhan sila. Hindi kaya may maruruming bagay sa katawan ng pasyenteng ito. Hindi rin maintindihan ni Jacob ang nangyayari. Ginawa lang niya ang lahat ng sinabi ni Thomas sa kanya.
Dahil sinabi sa kanya ni Thomas na mailigtas niya ang isang tao sa pamamagitan ng paggawa nito, tiyak na maliligtas niya ang tao. Talagang tama siya. Ipinagpatuloy ni Jacob ang pag-alog ng mga kampana at pagpalo ng mga tambol. Sa panahong iyon, ang mga bagay sa ilalim ng balat ng pasyente ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga paa. Sa huli, ang mga bagay na iyon ay dumaloy mula sa mga hiwa sa paa ng pasyente. Isang itim na pool ng dugo ang natipon sa ilalim niya. Sa dugong iyon ay may malalambot na nilalang na halos kamukha ng mga linta. Nakakadiri talaga ang itsura nila. Ito ba ang mga bagay na naging dahilan upang hindi magising ang pasyente? Naintindihan naman ni Jacob ang nangyari. Sa totoo lang, ang pasyente ay hindi talaga sinapian ng masamang espiritu ngunit pinamumugarin ng mga hindi kilalang nilalang na ito. Ito ay tulad ng kung paano ang mga tao ay may mga parasito na pumasok sa kanilang mga katawan kapag sila ay kumain ng maruming hilaw na pagkain. Pagkatapos, sila ay magwawakas na kumikilos.na parang mayroon silang demensya. Ang sanhi ng sakit ng pasyente ay ang eksaktong parehong dahilan. Ang masamang espiritu ay ang parasito na ito. Ang mga parasito na tulad ng linte ay nahulog sa brazier sa ilalim ng mga paa ng pasyente at lahat sila ay nasunog hanggang sa mamatay. Nakahinga ng maluwag si Jacob. Ngayong naunawaan na niya ang sanhi ng sakit, ang natitira ay mas simple. Ang kailangan lang niyang gawin ay linisin ang mga sugat ng pasyente, suriin ang kanyang buong katawan, hayaan siyang magpahinga, at gawin ang iba pang karaniwang mga pagsusuri. Kakayanin ito ng sinumang doktor. Matapos ang ilang simpleng paggagamot, sa wakas ay iminulat ng pasyente ang kanyang mga mata at nagkamalay. Ang mga parasito sa kanyang katawan ay nawala at ang kanyang utak ay maaaring makapag-isip sa wakas. Pinunasan ni Jacob ang pawis sa noo at ngumiti. Matapos mapanood ang kapana-panabik na pagganap ni Jacob, ang mga doktor na nanunood sa gilid ay nakaramdam ng hiya. Ano ang sinabi nila ngayon? Nagalit si Jacob. Hindi ba't sinabi nila na magdamag na masisira ang negosyo ng pamilya Nolan? Hindi ba't sinabi rin nila na pinapahiya ni Jacob ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-arte na parang kwek-kwek tulad ni Thomas? Hindi na nila maulit ang kanilang sinabi. Sa sandaling iyon, napagtanto nila na nang banggitin ni Jacob na ang pasyente ay sinapian ng masamang espiritu, niloloko lang niya ang mga ito, at talagang biro lang ito para gamaan ang kalooban. Ang pasyente ay hindi talaga sinapian ng masamang espiritu, ngunit siya ay talagang pinamumugaran ng mga parasito. Ang mga parasito na ito ay nanatili sa katawan ng pasyente at pinagsama sa dugo ng pasyente. Hindi sila madaling matukoy at ito ang mahalagang dahilan kung bakit nabigo ang 12 ng mga sikat na doktor sa Central City. Naisip nila na ito ay isang pambihirang sakit na maaari lamang mapagaling sa mga advanced na medikal na paggamot mula sa mga kanlurang bansa. Hindi nila akalain na ang pasyente ay pinamumugaran ng mga parasito. Kung alam nila ito, bawat doktor dito ay maaaring gumamit ng iba't ibang paraan upang iligtas ang pasyente. Ang mahirap na bahagi ay hindi pag-save ng pasyente pagkatapos ng lahat. Noon pa man ay upang matukoy kung anong uri ng sakit ang mayroon ng pasyente. Pagdating sa pagliligtas ng mga tao, lahat ng mga doktor dito ay mas mahusay kaysa kay Jacob. Ngunit si Jacob lamang ang nakakaalam kung ano ang mali sa pasyente at hindi nila alam. Kaya naman, nanalo si Jacob at natalo sila. Natalo silang lahat dahil hindi sila makapag-isip sa labas ng kahon. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naunawaan ng lahat ng mga doktor. Kung bakit sinabi ni Thomas na kailangan lang niya ng 5 minuto upang turuan si Jacob kung paano talunin si Socrates.